Okay, magandang araw po. Ito po yung explanation natin, no, kung papaano po natin mala-login yung ating Handpass account, kung paano po natin siya mase-set up. Pero bago po natin umpisahan yun, mag-umpisa po muna tayo sa pagpapaliwanag kung para saan po yung papel na natanggap natin. Yung may mga nakalagay po na ganito, login details, no? Ito pong Handpass login details natin, naandyan po, makikita natin dyan, number 1, yung ating pong nasa left side na screen, yung may mga nakatanggap po kasi na ganito yung nakalagay sa ano nila, sa papel. Sa number 2 naman po, sa right side ng screen natin, ito naman yung nakalagay. Okay? Kung papansin nyo po, medyo magkaiba. Kasi dito sa una, nakikita natin yung name. Sa left side po, yung number 1. Papansin nyo po, nakalagay yung pangalan. Parehas po yan dito sa kabila. No? Mapapansin nyo po, nakalagay din naman yung pangalan. Pangalawa po, login ID. Okay, yung login ID, ito po yung pinaka user ID nyo sa Handpass nyo. Kumbaga, kapag magla-login po kayo sa Handpass account nyo, ito po yung ilalagay nyong user ID. Okay? Sumunod po, naandito po yung password. Okay, yan po ay temporary password lang. Okay? So, yan po yung gagamitin yung password kapag magla-login na po kayo doon sa Handpass application nyo. And then, meron din pong transaction PIN. Ito po isa sa pinaka-importante sa lahat, no? Yung transaction PIN. Para saan po itong transaction PIN na to? Ito. Yung transaction PIN po kasi na yan, okay, yan po yung parang pinaka-GCash PIN nyo sa Handpass nyo. Yung parang pinaka-PIN ng Handpass application nyo kapag magpapadala kayo ng pera, okay? Or di kaya kapag kayo po ay maglalagay ng pera sa inyong Handpass account, kailangan po itong transaction PIN. At ito po ay hindi ipinapaalam, okay, sa kahit na sino, okay? Para lang po make sure natin na safe po yung account nyo, mga ma'am and sir. And then, meron din tayong card PIN, okay? Ito naman pong PIN na to is para kapag gusto nyong gamitin yung Handpass ATM card na natanggap nyo at hinihingian kayo ng PIN, nakalagay daw po dyan yung ATM PIN ng card nyo. Okay? Sa kabilang side po, medyo kulang. Nakalagay lang kasi login credentials, name, login ID, password. Okay? Mapapansin nyo po ito, nasa pinakababa. Okay? Ito po, importante po ito magawa natin. Kahit po ganito yung na-receive nyong papel, pakitandaan po no, pag ganito po ang na-receive yung papel, yung number 1, okay, may nakalagay na transaction PIN at card PIN, gawin nyo pa din po ito para masigurado nating safe yung account nyo. Ang gagawin natin, ipapareset natin yung transaction PIN nyo. Para kayo na ang nakakaalam ng transaction PIN nyo. Kasi temporary lang po itong binigay namin sa inyo na transaction PIN eh. Paano nyo po siya gagawin? Una po, i-message nyo po ang official Facebook page ng Handpass dito sa number 1. Punta po kayo sa Facebook, search nyo Handpass Remittance Philippines page. I-message nyo po yung login ID. Yung login ID, ito po yung nasa papel. Okay? Ito po yan. Sabihin nyo po, magre-request kayo ng reset ng PIN, itong number 3. Okay? Tapos, mag-send po kayo ng picture nyo na hawak yung passport nyo. Parang magsiselfie po kayo na hawak yung passport nyo. Okay? Pag sinabihan po kayo ng customer service, itong number 5, pag sinabihan po kayo ng customer service natin, okay, sir or ma'am, pwede na po kayong gumawa ng 6-digit PIN nyo na pa-reset na po. Tapos na pong mapareset. Mag-login po ulit kayo sa inyong Handpass account. Ito pong step number 6. Magla-login kayo ulit. Okay? Lalabas po yung word na please create 6-digit PIN. Gagawa na po kayo ngayon ng panibagong transaction PIN na kayo na po ang nakakaalam. Okay? Yun po yung kagandahan na magme-message kayo sa Facebook page ni Handpass para sigurado po tayo na kayo na lang ang nakakaalam ng transaction PIN nyo. Okay? Tapos, ito po ang official Facebook page ng Handpass Remittance Philippines. Makikita nyo po, mayroon yung
26,000 likes and 31,000 followers po, pindutin nyo lang po yung message pagka kailangan nyo na mag-message. Okay? Kapag may mga problema din kayo sa padala, okay, pwede nyo ring i-message tong official Facebook page ni Handpass. 100% Pinoy naman po ang makakausap nyo dyan. Okay? Ngayon po, paliwanag natin kung papaano po kayo makakapag-login. Okay, balik muna tayo sa kabilang slide. Okay? Ito. Paano kayo magla-login dito sa Handpass application? Siyempre, na-download nyo na yung Handpass application. Pwedeng sa Play Store, or kung naka-iPhone po kayo sa mga Apple Store. Okay? Number 1 po, yung login ID, ilalagay nyo yan dito. Ito pong login ID na to. Lagay nyo lang siya dito mga ma'am and sir. Sumunod po, yung password. Ito pong temporary password. Ilagay nyo rin po dito. Paalala lang po sa password, kung capital letter ang nakalagay dito, dapat capital letter din po yung ilalagay natin. Okay? And then, pinutin nyo po yung login. Okay, itong login. Pag napindot nyo na po yung login, okay, dapat ito na po yung susunod nyo makikita. Makikita nyo na po yung pangalan nyo sa taas. Ano po nakalagay? Sa akin po, Brian. Ayan. Okay. Ngayon, syempre nakapag-login na kayo, sabi ko nga po sa inyo, kailangan gumawa din kayo ng sarili nyong password. Kayo na po ang gumawa ng sarili nyong password. Paano po? Pipindutin nyo po ang settings sa baba. Punta lang kayo ng settings. Pag pindot nyo ng settings, mga ma'am and sir, punta po kayo dito sa reset login password. Ito. Pagpunta po sa reset login password, syempre pindutin natin yan. Pag pindot natin sa reset login password, ito po yung makikita nyo. Dapat dito po sa current password ang ilalagay nyo yung password na nasa papel. Sa current password. Dito naman po sa new password, yung bagong password na po ang ilalagay nyo. Na kayo na po ang nakakaalam. Okay? Tapos, i-confirm nyo daw po yung password. Kailangan nyo pindutin yung confirm new password. Okay? Sa paggawa po ng password, dapat itong new password at saka confirm password, new password, dapat magkaparehas po yan. Okay? Dapat magkaparehas siya. Tapos, pipindutin nyo yung continue. Paalala lang po, pag gagawa po kayo ng password, dapat daw at least 10 characters. Kailangan lalagyan nyo ng isang number or dalawang number, pwede. Tapos lagyan nyo po ng special character katulad ng exclamation, question mark, yung at sign, yung dot. Kailangan maghalo po kayo ng isang ganun, no? Bago nyo pindutin yung continue. Pag pindot nyo ng continue, dapat ito na po yung lalabas. Your password has been updated. Ibig sabihin, nakapagpalit na po kayo ng password nyo. Okay? Tapos, babalik na po kayo dun sa homepage ni Handpass. Okay? Pag nag-logout po kayo dyan, pag nag-login po kayo, yung password nyo na po ang gagamitin nyo. Yung ginawa nyong password. Ngayon po, ang susunod naman natin gagawin is yung paggawa ng virtual account. Okay? Para saan po ito, no? Yung paggawa ng virtual account. Tingnan natin kung paano natin gagawin. Una, paano ba gumawa ng virtual account? Number 1 po, pinutin nyo po yung add money. Okay. Pag pindot nyo po ng add money, sunod po is deposit to virtual account. Pipiliin nyo tong deposit to virtual account pag pindot nyo ng add money. Pag pindot nyo ng deposit to virtual account, ang sunod nyo pong gagawin is pindutin yung open your virtual account for deposit. Sunod po, pindutin lang natin yung done. Pag may lumabas na ganito, when using a virtual account, self-verification is required. Pindutin nyo lang po yung done. Tapos, ang sunod po is gagawa na kayo or pipili na kayo ng bangko kung saan nyo gustong gumawa ng virtual account. Sa akin po, ang payo ko, Cookmin Bank. Ito po. Cookmin Bank. Pero kahit saan po dyan. Pero medyo mas kilala lang ng konti itong si Cookmin Bank. So, Cookmin Bank po yung pipiliin ko.
Pag pindot ko po sa Cookmin Bank, gagawa ako or kailangan ko nang i-input yung 6-digit PIN. Okay, ito pa yung nasa papel. Kung hindi kayo nagpalit ng PIN, makikita nyo sa papel. Kung nagpalit kayo, yung PIN po na ginawa nyo na ang ilalagay nyo dyan. Tapos, kailangan nyo mag-selfie. Okay, lagay nyo lang po yung face nyo dyan, sakto lang sa bilog. After po nyan, ito na po yung lalabas. Cookmin Bank. Tapos may account number. Nakikita nyo po. May account number. Tapos may nakalagay Cookmin Bank. Okay. Para saan po itong virtual account nyo? Okay, para saan? Ang virtual account po natin, ganito po siya ginagamit. Okay, save nyo po ito. Pwede nyo i-screenshot sa cellphone nyo. Okay? Pwede rin po na tuwing mag-open kayo ng HandPass application nyo, punta lang kayo sa Add Money, tapos Deposit to Virtual Account. Makikita nyo na kagad yung account number nyo. Pero paano po ba siya gumagana? Okay, ganito po yan. Halimbawa po, meron na kayong Korean Bank. Halimbawa, pinag-open kayo ng amo nyo ng ni sadyang name ng Suyop Bank. Halimbawa lang po, Suyop Bank yung pinang-open sa inyo. Halimbawa po, yung laman ng Suyop Bank mo, 500,000 won. Okay? Pwede ka daw pong pumunta sa ATM machine ng Suyop Bank, tapos i-transfer mo yung pera sa Cookmin Bank mo na virtual account, yung kaninang virtual account po na ginawa natin. Okay? Pag galing sa Suyop Bank na i-transfer mo dito sa Cookmin Bank mo, okay? Yung 500,000 won, yun na po yung lalabas sa HandPass wallet mo. Yun din ang papasok sa HandPass wallet mo. Okay? 500,000 won din. Okay, ganun lang po siya. Ngayon po, papaano kung gusto nyong 1 million po or 2 million won po ang gusto nyong i-deposit dun sa HandPass application nyo? Kasi maximum naman po na pwede nating ilaman dito is 2 million won. Ang pwede nyo pong gawin, transfer nyo lang po yung 500,000 muna sa Cookmin Bank nyo para pumasok sa HandPass wallet. Ganun po ulit. Okay? Ganyan lang po. 4 na beses nyo po siyang gagawin. Bakit? Hindi po tayo pwedeng mag-transfer ng mas mataas sa 500,000 won. So, kung 2 million won ang gusto mong ilaman dito, 4 na beses mong gagawin na transfer mo yung pera from Suyop Bank mo to Cookmin Bank. Ganun lang po. If in case po na magkaroon ng problem dun sa pag-deposit nyo, pwede po kayong mag-message sa Facebook page ni HandPass, no? Para ma-check po natin. Okay, ganun lang po yung pag-setup ng HandPass account natin. Kapag may question po or clarification, pwede pong mag-message sa Facebook page ni HandPass or sa group chat po natin sa Facebook. Okay? Salamat po. Ito po yung itsura. Kapag pumasok na yung 500,000 won sa HandPass wallet nyo, dito nyo makikita yun mga ma'am and sir. 500,000 won. Sa ngayon po, syempre wala pa tayong makikita dyan since wala pa tayong tinatransfer. Pero pag sinubukan nyo po, dito nyo makikita na dito lalabas yung pinapasa nyo sa virtual account nyo. Dito siya magre-reflect sa HandPass wallet. Yan. Okay? Salamat po.